Marso na, ramdam nyo na ba ang init? May mga lugar na nagsuspindi ng klase dahil sa inaasahang mataas na heat index na aabot sa danger level. Kausapin natin si Pag-asa Senior Weather Specialist Glyza Escolar. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga rin sa iyo, Rafi. Opo, hanggang kailan po ba natin mararanasan yung amihan? Ina-expect po natin na magtatagal ang amihan hanggang second half po ng March. Yun po yung usual end po ng ating amihan. Pero sa ngayon po ay, kung mapapansin niyo po simula kahapon ay easterlies na po ang weather system na umiiral po sa buong bansa. Ang easterlies po ang nagdadala ng mainit at manisang panahon sa ating bansa. Pero normal po ba yon na mula sa malamig na panahon, biglang-bigla, na iinit at aabot pa ng danger level, yung heat index? Yes po, posible po yun dahil po ngayon ay buwan na po ng Marso at gaya po ng aking nabanggit kahapon po ay buong bansa po umiiral ang easterlies. Ang amihan po ay bahagyang humina. Simula po ngayong first week ng March ay tuloy-tuloy na po na iiral po ang easterly sa buong bansa. Magpapalitan na po ito at ng amihan and then eventually po ay tuluyan na pong hihina ang amihan. Ina-expect po natin yan ay mag-e-end na po ito ng second half ng March. Opo. Bukod po dito sa NCR, sa mga lugar pa kaya posibleng makaranas ng heat index na nasa danger level? Ayan po sa ating forecast ay bukod po sa Metro Manila, posible rin po ito dito po sa may Pampanga at Nueva Ecija. At bukas naman po, bukod sa Pampanga at Nueva Ecija at Metro Manila, ay pwede rin pong pumalo sa danger level ang heat index po natin dito sa Olongapo City at sa may Bulacan. Opo. Base po sa inyong pag-ubantay, ano ba yung parameters para opisyal nga po magdeklara ng pagsisimula ng dry season o ng tag-init? Ang nagmo-monitor po ng ating pagtatapos po ng ating dry season ay ang ating Climatological Division. Tinitingnan po nila ang tuluyang paghina po ng amihan sa mainland China at ang pagtaas ng temperatura po sa mga piling istasyon po sa ating bansa, lalo na po dito sa may Luzon at silangang bahagi po ng ating bansa. May tuturing po bang maaga na pumasok yung panahon na meron ng danger level na heat index o normal lamang na ganitong kaaga na pumasok itong ganitong heat index level? Sa ngayon po ay normal pa naman po itong ganitong heat index level pero mas mataas po ito pagdating po ng Abril. Gaano po kaya kataas yung pinakamataas na pwedeng maranasan ng ating mga kababayan pagdating sa danger level na init? In general po sa buong bansa, ina-expect po natin na pwede kumabot po ng 53 degrees po ang ating heat index. 53 degrees. So talagang delikado na po ito. Hindi mo pwedeng lumabas? Ano mo pwedeng gawin kapag ganito na kainit? Usually po, gaya po ng na-observe last year po na 53 degrees Celsius po na heat index, ay inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan na ilimit po ang mga activities po nila bago po magtanghali. At gawin na lamang po ito early morning at yung late afternoon po. At magsuot po ng mga light colored na damit at iwasan din po natin na uminom po ng mga nakalalasing na inumin, yung tsaa at saka yung soda, pati na rin po ng kape. Kung hindi po natin may iwasan, ay pwede po nating dalangan po ang pag-inom nito para maiwasan po natin ang tinatawag po nating heat cramps, heat exhaustion at yung iba naman po kung meron pong mas medyo delikado po o may mahina po ang kanilang kalasugan, ay maiwasan din po yung heat stroke. Meron na po bang forecast ng Pag-asa kung mas hahaba yung mga panahon na may danger heat index tayo? At sa mga lugar po kaya papalo itong 53 degrees Celsius na heat index? Kaya po ng datos po natin last year ay pumalo po ito sa area po ng Zambales. So, posible po yung mga ganitong matataas na heat index dito po sa Luzon area. Nakikita rin po natin ito sa may area po ng Pangasinan at ilang areas po sa Luzon. Well, paalala na po yan sa mga gusto mag-beach. Sa summer na ganun na kataas po pwedeng pumalo yung heat index. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Si Pag-asa Senior Weather Specialist Glyza Escolar.